ito ay dadalo naman sa APEC Summit sa South Korea. Ayan. Alamin nga natin ang anong oras ba ang alis ng Pangulong Marcos, Miss Let, ha? Abay, kailan ba nagsimula ang APEC Summit? Nagsimula na yata eh. Doon dumiretso si McDonald's. O nga pala, mamaya po maibigan may espesyal na balita tayo. Kaya pala hindi umunlad-unlad yung kanilang bayan, ha? Ayan, Kuyang Joy Peñano, ha? Ayan, abay, may gustong magtayo ng McDonald's, Jollibee dun sa kanyang bayan. Abay, ayaw payagan. Kasi kailangan daw bigyan siya ng sosyong 50%. Pero ang sosyo, laway. May mga ganyan pa rin pala, ha? Aris number 14. Leta Narciso, ano ang latest? Anong oras alis ang Pangulong Marcos? Biyaheng South Korea. Let, please come in. Lakay, lilipad nga patungong South Korea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong tanghali. Dadalo ang Pangulo sa 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Gyeongju. Inaasahang puno ang schedule ng Pangulo para sa 4 na araw na partisipasyon nito sa APEC Summit. Bukod kasi sa Leaders Meeting at Leaders Dialogue, makikibahagi rin si Pangulong Marcos sa APEC Business Advisory Council at CEO Summit. Mayroon din siyang sideline activities gaya ng pakikipagpulong sa ilang business leaders at business executives. At syempre, kukumustahin ng Presidente ang Filipino community sa South Korea. Batay sa datos ng DFA, umaabot sa 70,000 ang mga Pilipino doon kung saan nasa higit 42,000 ay OFWs na nasa linya ng entertainment, fishing at household sector. Tema ng 32nd APEC meeting, ang Building Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper. Lakay? Ilang days ang Pangulong Marcos sa ASEAN APEC Summit, Ms. Let? Bale, 4 na araw lakay, pero kasama na yung ngayong araw na paglipad niya at November 2 yung balik niya. Ang leaders meeting kasi dito sa APEC lakay October 31 hanggang November 1. Aba, magalit ang tata niya dito kay Pangulong Marcos. Di matadalo sa libingan ng mga bayani, si Apo Perdi. Ngayong panahon na undas. Kapag tuwing may event naman dyan lakay, gaya ng National Heroes Day, lagi naman binibisita ng Presidente. So, malaman natin ngayon, baka pagbalik niya, pumunta o kung kailan siya bibisita ulit. Ayan, di ba sumingit kahapon o kaya mamaya bago, tanghali pa yata alis, di ba? Tanghali pa lakay. Kasi di ba kagabi nasa nasa Frila, Manila, ayan. Oo. Dahil inimbitahan siya doon ni dating Senador Manny Pacquiao. Okay. Senator Manny Pacquiao? Ba't nasa Korea si Manny Pacquiao? Hindi lakay. Kagabi. Yung Frila Manila anniversary. Yung sa Araneta Coliseum. Ganun ba? Ayan. Oo nga pala. Lalaban naman si Pacquiao, ano, ha? Ayan. Mukhang inaayos yata yung rematch na ni Floyd Mayweather. Abangan natin yung lahat na patutuloy. Okay nga, Rod. So, kasama ka ulit sa Korea? Hindi lakay. Ibang grupo naman lakay. Ganun, di ka ba nabunot? Ayan. Salitan kasi lakay. Salitan. Okay nga, Rod. Ayan. Good luck, Mr. President, ha? Sana'y may maimbita mga investments. Kaso takot na nga mga punta sa Pilipinas sa mga investors. Ninanakaw lang daw ang punto. Pero naninindigan lakay ang palasyo na kung nilalabanan naman ng pamahalaan ng korupsyon ay nagiging kumpiyansa pa rin yung mga investors. Kaya lang hanggat wala pa nakukulong wait and see ang mga investors, Ms. Let. Lakay, tinatrabaho naman daw yan. Ang sabi lang ni Presidente Lakay ay hindi pwedeng madaliin dahil kailangan sigurado na matitibay yung ebidensya sa korte. Kasi daw kung basta-basta lang, tapos wala ding mangyari, di nalusutan lang tayo. Ayan, ambusin nyo ang Presidente mamaya pag alis niya. Ayan, itanong nyo kung madawit ang kanyang pinsan. Makasuhan ang dating House Speaker Martin Romualdez
ano ang gagawin niya? Makikialam ba siya? Basta ang sabi niya, Lakay, walang sasantuhin kahit sino Talaga, ha? ang masagasaan ng investigasyon. Aba, abangan natin Kailangan yan. daw managot kapag napatunayang nagkasala. Ayan na. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.